Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Magkaibigang binatilyo, patay matapos malunod sa Angalacan River sa Bangaldan, Pangasinan. Isang daang drivers, mga konduktor at iba pang empleyado ng mga bus terminal sa Dagupan City sumailalim sa random drug testing. CHD1 nagbabala sa mga mamimili ng regalo dahil sa posibilidad ng mataas na lead content. At 10 malalaking parol nagningning sa taunang Ligligan Parol sa City of San Fernando, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patay ang magkaibigang binatilyo matapos malunod sa Angalacan River sa Bangaldan, Pangasinan. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Kuha ang video na ito ilang sandali bago ang trahedyang sinapit ng magkaibigang binatilyo habang naliligo sa Angalacan River sa Bangaldan, Pangasinan hapon noong Sabado. Masaya at nagtatawanan kasama ang 4 pa nilang kaibigan. Pero ang saya, napalitan ng kalungkutan dahil sinapit ng mga biktima. Napunta raw sa malalim na bahagi ng ilog ang isa sa mga binatilyo. Sinagip siya ng kanyang kasamang si Oliver Irosa, 17 anyos. Nailigtas ng kaibigan pero tinangay ng agos si Irosa. Sinubukan siyang iligtas ng 16 anyos na si John Paul Natavio pero tinangay rin siya ng malakas na agos sa ilog. According po sa ating mga witness, nakita po dito nagkakasiyahan itong 6 na mga bata. Maya-maya po ay nagkaroon po rin sa nasigawan, inanod na dito po sa medyo malalim na portion dito sa Angalacan River. Na-recover agad ang katawan ni Irosa, samantalang kaninang umaga lang na-recover sa bahagi ng Barangay Kasibong sa Jacinto, Pangasinan ang bangkay ni Natavio. Labis ang pagdadalamhati ng mga naiwang kaanak ni Irosa. Hindi ko naman alam. Yung mga magulang din naman, yung mga ibang bata, hindi naman din nila alam kasi kumuha daw siya ng mangga. Ang akala naman nila, dyan sa likod sila kakain ng mangga. Yung pala, ipupunta pa sila sa Angalacan. Pero yung anak ko daw, ayaw niya na sumama. Kaya lang napilitan siyang sumama kasi nandun yung kapatid niya eh. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ni Natavio. Wala namang nakikitang foul play ang pulisya sa nangyaring pagkalunod ng magkaibigan. Purely accident po ito kasi po out of curiosity, malakas po kasi yung ragasa ng tubig at inano po sila sa malalim na portion ng tubig. Kaya po accident po nangyari. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Aksidenteng tumaob ang isang garong habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Bued, Calasiao, Pangasinan umaga noong Sabado. Kargado ng mga itlog ang garong nang mangyari ang aksidente. Bigla umanong huminto ang sasakyan na dahilan ng pagtaob nito. Hindi naman nasaktan ng driver at hindi na rin nag-report sa pulisya. Dapat magdahan-dahan lang sila kasi marami ng disgrasya dito sa barangay namin. Kaya 100 drivers, mga konduktor at iba pang empleyado ng mga bus terminal sa Dagupan City ang sumailalim sa random drug testing. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Maagang nagsagawa ng random drug testing ang mga kawani ng Land Transportation Office Region 1 at Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 sa isang bus terminal sa Dagupan City kaninang umaga. Bahagi ito ng kick-off activity ng mga otoridad sa kanilang Oplan Pasko 2025. Hindi lang ang mga driver at konduktor ng bus ang sumailalim sa drug testing. Kasama rin ang mga driver ng van, tricycle at modern jeepneys. So ginagawa po namin itong random drug testing na to para masigurado natin na drug-free ang ating kakalasadahan. Nasa 100 mga driver, konduktor at empleyado ng mga pampublikong transportasyon ang isinailalim sa random drug testing.
Kung sakaling may magpositibo, isa sa ilalim pa ito sa confirmatory test ng DOH Region 1. Ang mga magpopositibo sa confirmatory test, haharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at posibleng ipapawalang bisa ang kanilang lisensya. Kasi alang-alang po sa mga passengers, dapat safe po yung biyahe na wala pong makikita na gumagamit ng drugs po. Okay naman ma'am, para malaman natin kung sino yung mga ma'am. Okay sa drug test, gano'n ma'am. Nagsagawa rin ng sweeping ang PDEA K9 unit. Ang purpose naman nito is to make sure na itong transport terminals natin walang illegal drugs. Actually kasama dito yung ating mga courier companies. So iniikutan din nila ngayon. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Beep, 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 mga motorista! May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 20 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang sa diesel naman, may rollback na 20 centavos per liter. Ganyan din kalaki ang bawas sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakapagpapababa sa presyo ang peace talk sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pagsisimula ng simbang gabi sa Capitol Plaza sa Lingayen, Pangasinan, dinagsa ng mga deboto. Nakatutok doon, live, si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay ongoing ng anticipated simbang gabi dito nga sa Provincial Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. Sa mga sandaling ito ay napakarami ng mga deboto ang nag-attend sa simbang gabi. Karamihan, Chris, ay mga empleyado ng Provincial Capitol Complex, ganoon din ng mga national government agencies, mga estudyante, and even mga deboto mula nga sa iba't ibang mga barangay na wala ng panahon o walang pagkakataon na makadalo doon sa unang araw ng simbang gabi na gaganapin nga bukas ng madaling araw. Pangunahan ngayon, Chris, ni Most Reverend Bishop Napoleon Sipalay ng Diocese of Alaminos ang simbang gabi. At ang kanyang mensahe nga sa mga oras nga na ito ay dapat daw na malinaw. Malaman natin clearly kung ano yung mensahe ng ating Panginoong Diyos. At Chris, napaka-importante nga nitong simbang gabi para sa mga Kristiyano. At ito nga yung Misa de Gallo, isang mahalagang tradisyong Pilipino sa Pasko. Ito ay 9-day novena mass na karaniwang nagsisimula ng December 16 hanggang December 24. Ang last mass ay sa mismong bisperas ng Pasko. Banggitin ko na lamang din, Chris, yung schedule ng anticipated simbang gabi dito nga sa Lingayen, Pangasinan. Nag-start yan today, December 15 hanggang December 23 ng 5 p.m. habang sa December 24 naman ay 6 p.m. At syempre, Chris, kasabay ng mga simbang gabi o yung mga Misa de Gallo ang panawagan ng simbahang Katolika na syempre napakahalaga sa Kristiyano na malaman pa rin talaga yung tunay na diwa ng kapanganakan ni Jesus. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang 5 drug personalities sa magkakahiwalay na operasyon sa Hilagang Luzon. Mahigit 9 million pesos na halaga ng iligal na droga, kumpiskado. Naka-alerto Sandy Salvacio. Sa kulungan ang bagsak ng mag-live-in partner matapos mahuli sa buy-bust operation ng Dagupan City Police Office sa Barangay Bunuan, Bukid noong Miyerkules. Nakumpiska sa mga sospek ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 pesos. Wala pa silang pahayag.
Arestado ang 30-anyos na lalaki matapos mahulian ng 61 tubular packs ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng mahigit 7.3 million pesos. Itinuturing na high-value individual ang suspect na naaresto sa checkpoint ng PNP sa Badodangwa National Road, Kibungan, Benguet noong December 11. Umiwas daw sa inspeksyon ang suspect na sakay ng itim na pick-up kay hinabol ng mga otoridad. Sinusubukan pang kunan ng GMA Regional TV ang pahayag ng suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Santiago City, Isabela, timbog ang dalawang high-value individual sa bypass operation ng PNP at PIDEA sa Barangay Batal, Santiago City, Isabela noong Biyernes. Kinilala ang mga sospek na sina alias Jackie, Tubong Marawi City at alias Henry, na residente ng Santiago City. Nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Naaresto ng mga pulis ang newly identified high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan noong December 12. Kinilala ang suspect sa alias Jonel na nakuhanan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Balanga City Police Station ang suspect at nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa siyang pahayag. Senti Salvacio, One North, Central Luzon. Nagbabala naman ang CHD1 sa mga mamimili ng pangregalo dahil sa posibilidad ng mataas na lead content. Narito ang report. Natilaan na ang gift giving o pamimigay ng regalo ngayong holiday season. At para makatipid sa regalo, palengke at baratilyo ang takbuhan ng mga wais na nanay. Bukod sa maraming pwedeng pagpilian, affordable din ito at tiyak mabibilhan lahat ng mga inaanak at mahal sa buhay. Dito lang din sa mga baratilyo kasi mura. Opo. At saka mas makikita mo kasi kung hindi pwede sa kanya. Ganun. Kasabay ng pagbili ng regalo ang paalala ng Health Authority na maging mapanuri sa mga ito. Mahalagang isaalang-alang ang kalusugan ng mga bibigyan ng regalo, lalo na ang mga batang edad 1 hanggang 4 na taon. Hanggat maaari, iwasang bumili ng mga laruang may mataas na lead content. Na maaari po siyang magkaroon ng delay sa kanya pong mental development. Maaari pong makaapekto sa kanyang intelligence or sa kanyang IQ po. Lalong-lalo na kung masyadong mataas po yung lead na naisusubo po ng ating mga kabataan doon po sa mga laruan na kanya pong nakukuha. Bukod sa kulay, dapat din kilatisin ang tekstura at amoy ng laruan. Mainam daw na huwag ikompromiso ang kaligtasan ng mahal sa buhay sa mura at mahinang kalidad ng laruan. Pero hindi ibig sabihin nito na iwasang bumili sa tiyangge. Mas mainam kung maging mabusisi at alerto sa pagbili ng regalo ngayong Pasko. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo pero may mga pag-uulan pa rin mararanasan sa ilang lugar. Sa ngayon, wala pang namamataang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa bansa sa susunod na 24 oras. Tuloy-tuloy ang pag-ihip ng northeast monsoon o hanging amihan, kasabay ng pag-iral ng easterlies. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Halos 20% sa target na unregistered voters sa COMELEC Mangaldan nakapagparehistro na mula October hanggang December 2025. Sundan sa report. Malaking hakbang para sa COMELEC Mangaldan na naparehistro na ang humigit kumulang 1,000 unregistered voters sa bayan mula noong nagsimula ang voters registration mula Oktubre hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa COMELEC Mangaldan, ang bilang ay katumbas ng halos 20% na kanilang target unregistered voters na dapat maparehistro bago matapos ang registration ng May 2026. Isa sa mga malaking nakatulong dito ay ang isinagawang school-to-school voter registration. Naniniwala pa rin po ako na ang kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan. Tayong mga kabataan ay pwede tayong tumulong sa pagbabago. Tayo dapat ay bumoto ng matalino. Ayon sa pamunuan ng ilang paaralan, malaking tulong na COMELEC na ang mismong lumapit upang makapagparehistro ang mga kabataang botante para sa BSKE 2026. For them to exercise po yung kanilang right to vote so that we can choose our leader
at their early age. Ikakasa na rin ng COMELEC ang early voter registration sa 30 barangay sa mga dan simula December 16. Plano nilang isagawa ito bago ang Pasko at pagkatapos ng bagong taon. Diretso pa rin po ang ating voters registration po until May 18. Pero sana wag na pong hintayin yung May 18 na last day para hindi po tayo majampak sa pila. Inaasahan naman ng COMELEC na tulad ng mga nagdaang registration ay lalampas pa sa target na 5,000 botante ang makapagparehistro para sa BSKE 2026. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Champion ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 101 Men's Basketball. Na-sweep nila ang Finals Series kontra Letran Knights para maibalik ang kampyonato sa Mendiola. Ang score sa Game 2 nitong Sabado, 83-71. Yan na ang ika-24 na championship title ng San Beda bilang most decorated men's team sa history ng NCAA basketball. Podium finish para sa Perpetual Altas matapos talunin ang Benil Blazers sa bronze medal match sa score na 87-75. Back-to-back most valuable player ang Benil Giant na si Allen Liwag. Rookie at Freshman of the Year naman si Jonathan Titing Manalili ng Letran. Kasama nilang dalawa sa Miracle 5 si Juniel De La Rama ng San Sebastian Stags, si John T. Miller ng San Beda Red Lions at si Kevin Santos ng Letran Knights. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Aral program ng DepEd malaking tulong sa paghasa sa reading skills at komprehensyon ng mga mag-aaral. Ang detalye sa report. Magtatatlong buwan na mula nang ilunsad ng DepEd ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa lahat ng pampublikong paaralan. Base sa pagsusuri ng Schools Division Office ng Dagupan City, malaki ang naitulong nito sa pagpapabuti ng reading skills at komprehensyon ng mga mag-aaral. Ayon sa SDO, bagamat may mga magulang na nag-aalangan sa bagong schedule ng kanilang anak sa paaralan, nakikita raw nila ang benepisyong na idudulot nito sa pagbabasa ng kanilang anak. Ganon din yung ating partner schools, no? Meron po kami partner schools, nagpapadala po sila ng kanilang mga estudyante, yung ating mga practice teachers, who also assist us sa ARAL program natin. Sa isinagawang assessment ng West Central Elementary School 1, positibo rin ang naging resulta ng kanilang school-based ARAL program. May improvement naman po kasi tinututukan naman nila. Tapos yung schedule na ginawa namin is nasusunod naman po. Tapos yung mga materials provided naman po ng, may fund kasi ang binigay ang region. Kasabay ng pagpapalawig ng programa ang paghihigpit naman sa no read, no movement ng DepEd. Yung kailangan hindi mo pwedeng ipasa yung bata na hindi talaga nakakabasa kasi paano niya maiintindihan yung kwan. Okay, paano siya nakakakuha ng grades na pasado, hindi raw siya marunong. At kahit nalalapit na ang holiday break ng mga mag-aaral, puspusan pa rin ang one-on-one tutorial ng mga guro sa mga batang hirap makasabay sa pagbabasa. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 33 billion pesos na pondo para sa pagpapagawa o pagkukumpuni ng farm-to-market roads. Bago maaprubahan, nagpahayag muna ng pagkabahala ang ilang senador kaugnay sa budget ng farm-to-market roads. Tulad na lang ng pagdoble nito sa 33 billion pesos mula sa orihinal na 16 billion pesos sa 2026 National Expenditure Program. Gayon din ang issue sa transparency at overpricing at ang paglilipat sa Department of Agriculture ng implementasyon nito mula sa Department of Public Works and Highways. Naaprubahan ng pondo kalaunan ng maglatag ng safeguards para sa pondo.
tulad ng pagkipag-partner ng mga lokal na pamahalaan sa pribadong sektor at pagkakaroon ng transparency portal kung saan makikita ang lokasyon ng farm-to-market roads. Bagong 3-story building na may 12 classrooms magagamit na ng mga mag-aaral sa Pantal Elementary School. Narito ang report. Excited at tila may kakaiba sa ngiti ng mga mag-aaral ng Pantal Elementary School. Bago kasi ang kanilang school equipment at ang kanilang silid-aralan. Formal nang binuksan ng Dagupan City LGU ang newly built 3-story building na may 12 classrooms. Mas malawak at mas maayos daw itong gamitin ng mga mag-aaral mula grades 1 hanggang 6. Pero ang Pantal po ay bahaing lugar dito sa Dagupan, kaya gustong-gusto po namin na magkaroon sana ng multi-level talaga dito na infrastructure. Napaka-importante ng environment ng learning. Because if that's not present, then hindi ka makakasiguro na mas mainganyo silang pumasok. Ang every school building, we have new tables and chairs. Hindi na ako papayag na luma pa ang gagamitin nila. Natuwa naman ang mga magulang ng mga mag-aaral gaya ni Nanay Laarni. Lalo na po ngayon, medyo masikip na po dito sa classroom nila. Tapos mayroong mga baha-baha pa dyan, baka magkaroon sila ng sakit. Namahagi rin ng pagkain sa lahat ng mga mag-aaral. Ayon sa alkalde, 22 school buildings ang ipinatatayo ng LGU sa buong syudad. Ang mga ginagawa pa, target na matapos sa unang quarter ng 2026. Prioridad na bigyan ng komportableng learning environment ang mga mag-aaral upang mapabuti ang kanilang academic performances. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. May dagdag sahod para sa mga manggagawa sa private sector at kasambahay sa Cordillera Administrative Region ngayong Disyembre. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 35 pesos ang dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa private sector. Kaya mula sa 470 pesos, magiging 505 pesos na ang kanilang arawang sahod. Tumaas din ang buwan ng sahod ng mga kasambahay o domestic worker sa rehiyon ng 600 pesos. 6,600 pesos na ang minimum na pasahod sa kanila kada buwan. Epektibo ang wage orders sa December 30, 2025. Ilang bata sa Dagupan City nakatanggap ng maagang aginaldo mula sa mga fire volunteer. Tunghayan sa report ni Jewel Fernandez. Napuno ng saya ang gift-giving activity ng mga fire volunteer para sa ilang mga bata sa Dagupan City. Bahagi ito ng taunang tradisyon ng mga fire volunteer upang makapagbigay ngiti sa mga bata. Isa ang The Haven Regional Center for Children na kumukupkup sa mga batang lansangan ang naimbitahan sa aktibidad. May magic show at palaro na ikinatuwa ng mga bata. Sa huli, nahandugan sila ng pagkain at munting handog. Labis ang pasasalamat ng mga bata. Masaya naman po yung mga bata po namin kasi nakalabas po ulit sila ng center. So bukod doon po kasi nag-i-enjoy ulit sila sa labas. Nagpapasalamat po kami dahil po na-invite po kami. Maagang pamasko rin ang natanggap ng Agta Community sa Barangay Tanglagan, Gattaran, Cagayan. Nahandugan sila ng libreng tubig at solar light. Nagkaroon din sila ng maayos na palikuran. Bahagi ito ng serbisyong pangkaunlaran at tulong sa komunidad ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company at iba pang stakeholders. Maliban dyan, nabigyan din ang mga Agta ng bigas, gatas para sa mga malnourished na bata at 2 water filter upang matiyak ang pagkakaroon ng malinis at ligtas na inuming tubig. May isinagawa ring feeding activity para sa buong komunidad. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may grand winner na ang The Voice Kids. Ang Project Z talent ni Coach Zach Tabudlo at Queen Birit ng Pasig na si Sofia Malyares ang grand winner ng kompetisyon. Ang prizes ni Sofia, 1 million pesos recording and management contract at trophy. Presented yan ni GMA Entertainment Group Officer in Charge, Cheryl Ching-Si, at Vice President for Talk, Magazine, Musical, Variety, Specials, and Alternative Productions, Gigi Santiago Lara. Finalist naman sila Marian Ansay ng Jewel Squad ni Coach Julian San Jose, Yana Goopio ng Team Believe ni Billy Crawford,
At Gianni Sarito ng Bencada ni na Coach Miguel at Paulo ng Ben & Ben. Congratulations sa inyo! 10 malalaking parol nagningning sa taunang Ligligan Parul sa City of San Fernando, Pampanga. Silipin sa report. Panahon na naman ng Kapaskuhan sa lungsod ng San Fernando, Pampanga kung saan muling nagningning ang malalaki at makukulay na giant lantern sa taunang Ligligan Parol. Ngayong taon, 10 barangay ang nagtagisa ng husay sa paggawa ng humigit kumulang 20 talampakang parol na pinapagana ng mga tradisyonal na rotor. Iba't ibang tema ang ipinamalas ng mga parol tulad ng World Peace, Save Lives, Guardian Angel at Faith, Hope and Love, Soar High. Napawang nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa ngayong Kapaskuhan. Bukod sa makukulay na disenyo, ikinatuwa rin ng mga manonood ang parol ng Barangay Bulaon na sumabay sa indak ng mga trending K-pop songs. Hinahangaan din ng marami ang open and close mechanism ng parol ng Barangay Santo Niño na nagpakita ng kakaibang galaw at detalyadong disenyo. Itinanghal bilang kampyon ng ika-117th Giant Lantern Festival ang parol ng Barangay Bulaon. Ilan lang yung mga tao na makakagawa ng ganitong kalaking parol. So kung lantern maker ka na, pangalagaan mo na yun. At every year, i-improve po yung mga parol mo. Kapansin-pansin ngayong taon ang pagdami ng mga kabataang lantern maker na sumali sa kompetisyon. Patunay na naipapasa sa bagong henerasyon ang sining ng paggawa ng higanting parol. Nagwagi naman sa first place ang Barangay Santo Niño, sinundan ng Barangay Dolores sa second place at Barangay Kalulot sa third place. Para sa mga taga San Fernando, bagamat magkakaiba ang tema at disenyo ng kanilang mga giant lantern, iisa ang layunin ng selebrasyon, iparating ang tunay na diwa ng Pasko at liwanag ng pag-asa sa bawat Pilipino. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. At mga kapuso, 10 days na lang, Pasko na. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.